Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Hindugabusa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. 11 katao nagadanda sa banggaan kan traka duman sa parte mismo ka na probinsya ka na Albay. Gatchilyanda iyo anda masalida ki De La Rosa tangani mana na dipinsan na DND budget matapos mana na day magabot si De La Rosa. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, 200 milyones pesos na pabuya para man sa makakatuklo sa nagdadanda sa party ka na kapitan na dumanda sa lugar ka na o dumanda sa party mismo ka na lugar ka na Metro Manila. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, prosopisto nga pondo ka na OP para sa 2026 marikas na pinag-aprobahan sa plenaryo ka na Senado. Dison pinag-nigaran na iguanin na peligro matapos irekomenda na kasuhan sa ombudsman na nagkapira sa mga miyembros kanda Kamara de Representantes. Para niya kisulon ng apudan sa Kongreso ipasa ang prosopisto nga freelance workers. Ombudsman ipapasairarom sa fact-finding ang joint na feral kan na ICI DPWH versus mga kontratista na sinasabing envuelto sa partibismo kada sinasabing anomalya sa flood control. Iyan na nagkapiras na sa nagkapirang pamayukan mga barata. Ana mga detalyes at siya na pagkatapos po ni na pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Ato kong liwat marhay na aga, ako si Junel Cuba sa headla o sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal.
Namantiner ka na bagyong biberna ana kusog mantang digdiya sa iya nga pinagapupunterya ang West Philippine Sea basado sa datos kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Nailing ang sentro kan bagyo na igwanin 215 km sa northing northeast kahanda Pag-asa Island kalayaan duman sa partikan Palawan may patos-patos pa din ning kusog ninduros na uminaabot sa 95 km ang kada oras sinigwapanin pa burbugsong duros na nagaabot man sa 115 km ang kada oras. Nakabandera pa man giraray ang signal numero 1 duman sa partikan na Kalayaan Islands. Pinaglalauman na ngunyan na pagkaaga maluwas na sa Philippine Area of Responsibility na pagyo ngunyan na naamay nin pagkaaga. Sa tuya ng mga detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuyang barata sa lado nasyonal, hagad ni Gatchalian asin ini iyon na mismo and masalida kidating Kidi La Rosa tanganing depensahan ang DND budget matapos man mag-abiso sa pagpalta duman sa Senate deliberation. Iyo mismo ang nag-revise si Senate Committee on Finance Chairman Senador Win Gatchalian kay Senador Ronaldo Bato de la Rosa tangani man na dipinsahan ang prosupestong pondo kan Department of National Defense DND siniba pa mga ahensya parman sa 2026 na nakatalaan nato karon ngunya na aldaw sa plenaryo duman sa Senado sa pahayag pinagkumpirmar ni Gatchalian na nag-abiso ang mismong opisina ni De La Rosa na daiya makakapag-partisipar o day maabot ang senador para man dipinsahan ang budget kan DND. Dagdag pa kani, mayong itinaonin paliwanag si De La Rosa mapadapita sa iyang pagpalta ngunyan sa sesyon. Sigun pa man kay Gatchalian, mayo nin padusa kundi ini anda partisipara ang dapat na sponsor kan budget nin huli ta bilang iyo ana pamayukan Finance Committee preparado man siya nga akoon asin man digdiya isulong ang prosupistong pundo. Paliwanag pa kaniya na pinagpartisipara niya ang committee hearing kan kada ahensya kan gobyerno maski day siya chairman kan subcommittee kaya pamilyar siya sa iyang mga pundo. Kana haputon ko na pwedeng dipinsahan ni De La Rosa ang DND budget sa paagiman kan video conferencing. Pinagpahig ni Gatchalian na basado sa nagdadanay na pulisya day ini pwedeng tugutan. Mantang ipinagpahig kan senador na day niya aram kung may ipinagpaluwas na warrant of arrest laban man kay De La Rosa ninulikan sa iyang panginot na inaasikaso niyan iyo ang maaprobrahan ang pangnasyon na pondo kan DND. Sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, maabot sa 2 milyones pesos na pabuya para manda sa makakatukbo para sa nagdadaan kan kapitan duman sa party mismo kan Digus. Makakaresbin nin 2 milyones pesos na pabuya ang sisaymana na makakatuklo sa mga suspect o mastermind sa paggadaan sa barangay kapitan na si Oscar Dudong Bukol Jr. kan 3 de Mayo Digus City. Pinagpayag ni Abogado Israelito Torion, legal counsel ni Vice President Sara Duterte na matagama ang Vice Presidente nin 1 milyon pesos bilang pabuya tangani mana na maaraman ang mga nasa likod sa nasambit ng krimen. Mantag matauman in 1 milyon pesos si Davao del Sur Governor Hibuni Cagas kung sa ina 500,000 pesos ang nakatagama para man makapagpuli sa gunman asin man makapag-duol maning 500,000 pesos para man sa makakatuklo sa mastermind. Ipinagpaaram naman na ana parapentes kanagkapirang mga person of interest kabali na ana saro subuot na nabanggit ng pangaran kan na biktima anti siya binawinin buhay. Iyo si Police Colonel Peter Glynn di ipong maabot sa 21 mga personnel and inirelieve sa saindang mga pwesto tanganing masiguro na day maapiktaran ang nagpapadagos na investigasyon.
pinagapayag ka na mga investigador ang nagkaperang mga posibleng mga motibo sa paggadan kabalinaan personal na iriwal politika asin man sugal sharing man negosyo. Sigun sa pinakauring update nagpapanagos ang CCTV review tangani man maaraman ang posibleng entry asin na exit route kan lulunadan kan nasambit ng mga suspek. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga, mayo pa na 5 minuto marikas na pinag-aprobahan kan plenaryo sa laog mismo kan Senado ang prosupestong budget kan Office of President na umnabot sa 27.3 billion pesos asin mada 854 million pesos na budget kan Presidential Management Staff PMS parman sa 2026 sa preliminary deliberation kan Senado parman sa budget kan nasambit ng opisina kan Presidente para sa basulod na taon nagkasundo ang mga senador na i-endorso ang budget kan opisina kan Presidente asin man kan PMS parman sa pag-aproba sa ikaduhang pagbasa basado kay Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian. Inina ang ikapat na pagkakataon na nagatubang sa Senado si Executive Secretary Rafa Recto. Asid day pa sa nanahaloy nagserbi bilang iyo ang sekretaryo kan Department of Finance DOF. Nagmotion man si Senador Jinggoy Estrada na tapuson ang interpelasyon para man sa opisina kan Presidente asin man PMS budget bilang pagpapailing kan institutional courtesy sa Presidente o sa opisina kan Presidente nakapantay kan legislatura asin bilang paggalang naman sa Presidente na dati nindang pag-iriba sa laog mismo kan Senado kanda 15th asin 16th Congress naglangkaw nin 66.2 milyones pesos ang budget kan opisina kan Presidente ninulit na dakulang parti ini kan itinagama para man sa paghuskan Pilipinas sa ASEAN Summit asin mga kapariyo na pagkakaigwadid meeting sa mga masunod na mga taon. Sa iba pang nagbabagang barata sa BBS FM Naga, dison nigara na igwa ni na peligro matapos irekomendang kasuhan sa Ombudsman si Martin Romualdez. Pinagbigaran ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may peligro siya sa pagsampa kan kaso laban man kay dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President Bongbong Marcos Jr. Pinagrekomenda kan DPWH and Independent Commission for Infrastructure ICI na kasuhan in plunder, graft as in direct bribery si Romualdez kay ban si dating ako Bicol Congressman Saldico kasumpaykan sa indang pagkakasangkot sa maanomalya kickback na flood control project sa Pilipinas. Sa plenary debates na prosupestong pondo kan DPWH parman sa 2026 temporaryong pinagsuspendi ang roles asin tinugutan si Dizon na direktang magsimbag sa mga kaputan na pinagpakol ni Senadora Ches Escudero. Nagapot si Escudero kay Dizon kung nagkaigwasyanin na pagduwa-duwang isip o peligro sa rekomendasyon ka na pagsampa kan kaso ninuliman sa relasyon na kan dating speaker sa Presidente. Pahayag ni Dizon na malinaw ang direktiba ni President Marcos na sundan lang ang mga ebidensya. Hinapot ni Escudero ang sekretaryo kun nguarin nagkaigwa ni pagpapasyang irekomenda ang kaso laban man kay Romualdez. Ang pahayag ni Dizon nagkaperang simana lang pagkatapos kan nakalihis ng makumpleto ang mga kadagdagan ng mga dokumentos gikan sa parte kan opisina kan DPWH pati naman ang record kan Sunwise Corporation asin man Highton Corporation mga kumpanya na subuot pagsasadiri ni Saldico.
kaibanan man na isinumbiting ebidensya an isinumpa nga salaysay ni dating Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regala Gutisa sa Senate Blue Ribbon Committee nakabali sa isyu kan notaryo kan sa iyang affidavit kasumpay kan kasong isinampa kiku. Isinabi ni Dizon na haloy na nga inirekomenda kan na ICI asin kan DPWH ang pagsampa kan kaso laban man kiku kasumpay kan subuot irregularidad sa flood control project duman sa Oriental Mindoro. Basado kaya ini sa iya ana naging basihanan inot na kasong isinampa sa ombudsman duman sa Sandigan Bayan na nagresulta kan pagpapaluwas kan warrant of arrest laban kiku nagkaparang opisyal kan DPWH asin mga pribadong mga individual. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal sa BBS-FM Naga, nag-apila si Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan duman sa Kongreso na ipasana ang haloy na nga nakabinbin na lay para man sa proteksyon kan haros 10 milyones na mga freelance workers sa interong Pilipinas. Basado pa niyang kay Congressman Yamsuan nagkaparang prosopisto na ana isinampa poon pa kan 17th Congress alagad mayo pang uminabuta sa ikatulong pagbabasa binanggit man na mahiwas na ang freelance sektor gikan sa remote workers sa gudna nga sa delivery riders, ride hailing drivers, musician, graphic artist asin iba pa no work no pay workers na halos gabos na mga benepisyo nagiging biktima kan unfair labor practices. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata, formal naman na naresibi kan na opisina kan ombudsman ang panibagong joint referral gikan sa Department of Public Works and Highways asin man Independent Commission for Infrastructure kasudma personal pa ining ipinagsumiter ni ICI Chairman Andres Reyes asin Public Works Secretary Benz Dizon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ini katakod naman kan na rekomendasyon asin pagkakarisa kan na maabot sa 20 mga kahuna na naglalaman kan mga dokumentos bilang sinasabing mga ebidensya basado kay Ombudsman Jesus Remulla matapos ang ginibong evaluation na naghaloy lang ni nagkaparang oras sa indang isinararom sa nasambit ng rekomendasyon sa FACA findings. Dakulang tabang subot ni nulita ang nagkapara sa mga irerekomendang makasuhan ana sa indang padagos na pinag-iimbestigaran sa ipinasang joint referral kan commission sa parte mismo kan nasambit ng departamento sa indang inirekomenda na digdi mapakasuhan duman sa ombudsman ang 8 pinagkukonsidera bilang mga congressman contractors. Ipinagpahayag mismo kan Public Works Secretary Benz Dizon na ana mga ngaran na sinasabing contractors kung sain kabali digdi si dating congressman kan Ako Bicol Party List na si Saldico. Basado sa ebidensya na nakalap araw kan mga kontrata patunay na sinda iyo advisory kan construction company manlain-lain ng mga kaso an sa indang ipinagrekomenda na maisampa sa ombudsman. Subuot gustin ninda napakasuhan ang mga iningrap, plunder, direct bribery, conflict of interest asin pagbalga sa Government Procurement Act. Ninhuli kani itinaong doon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa indanang pinagahagad man sa Bureau of Immigration na pugulan na ang mga sangkot na makaluwas sa parte kan nasyon kan Pilipinas. Pagirumdum man ini asin nagtaunin surat para man sa mag-issue an foreign travel restriction order laban man sa tinta isyeting mga individual sa presenteng isinasa irarom sa ginigibong fact findings. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa Lado Nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, Malacanang sinabing digdi naririsana and
inconsistency sa mga banat ngunyan ni Saldico. Ipinahayag ni Press Officer Yusek Kiler Castro na bago digdi magpahayag ang Palasyo Malacadyang sa mga pahayag ni Saldico, mas maray subuot na tapuson mo na kani ana sunod-sunod kaning mga video statement. Sigun ki Castro, nariresana kaya ang mga inconsistencies sa mga video 1 hanggang 5 kabali na ang pabarbagong hairstyle asin hitsura subuot ni Ku na nagpa-filing ginibo ang mga iniya sa magkaibang aldaw asin pwedeng iniya na ayon sa naman sa parte kan reaksyon kan na publiko. Sinabi ni Castro na sa inot na duwang video da ibinanggit ni ko ang subuot transaksyon kan na 2024 o 2022 asin na pinagapunan man na sa iya mismo nga iistorya ang taon na 2024 subuot may narisa ana mga dai subuot magkakaparehas biglang nagbago ana mga papahayaga sa mga masunod na mga video. Dagdag pa man ni Castro, ninhulikan na pagbabago ka na itsura asin minsay ni ko bakong maiiwasan na magduda kung siya iyo mananggada anyaon sa parte kan na video. Sering man siniguro kani na dapat digdi mismong simbagon kan Palasyo ana mga sinasabing sahot matapos ipaluwas ni Ku an sa iyang kumplitong mga akusasyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, President lado nasyonal, President Bongbong Marcos pinagbulgar ana pagporbar na pagbablackmail kana kampo ni Saldico. Ipinagbulgar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinagporbaran subot sindang i-blackmail kan abogado ni dating Ako Bicol Party List o Congressman Saldico kan Albay. Sigun kay Presidente ni Rani subot sindakan kampo ni ko asin na sinasabing kung daidaa kakansilahon ana passport ni ko day ini mapaluwas man ka na sa iyang mga video. Ipinagpahig ni Presidente na daisya nakikipagnegosasyon sa mga kriminal asin ipinagpahayag na daisya maatras sa anuman na pressure o pagbabanta. Pinagatawan doon paman kan na Presidente na maski magapaluwas na ni na video ni na gabus na mga kaputikan kaambugan o kabutugan asin na digdi i-destabilize ang gobyerno. Pinagasiguro kan na Presidente na makakansila paman giraray ang passport kan dating congressman Siku igwa ng unyanin warrant o arrest asin inaluwas na kan na Sandigan na Bayan. Sa iba pa kitang mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahig kan Department of Justice DOJ Secretary Frederick Bida na sa presente nakalib si Undersecretary Jose Cadiz na binanggit ni dating Ako Bicol Congressman Saldico kan na probinsya kan Albay sa iyang video statement na subot nagserbi bilang bagman ni President Ferdinand Marcos Jr. basado sa sekretaryo nagpuon ng magliba ni Cadiz kan Nobyembre 21 alagad nagdanay paman giraray na undersecretary kan sinambit ng departamento. Pinaglinaw kaniya na arog niya da itinawan ni dating DOJ Secretary Jose Crispin Remulla nin man na assignment si Cadiz para magsagibon nin pakikipag-ulay o investigasyon kan mga individual may relasyon sa kontrobersiya kan flood control project. Kaya sa kununyan daikaibahan si Cadiz sa arenman na isinasagibong investigasyon kan sinambit ng departamento kana haputun kung iniimbestigaran kan DOJ si Cadiz matapos kan pahayag ni Ku. Sinabi ni Bida na mayo sa jurisdiksyon kan DOJ ang pagsampa nin kaso laban sa undersecretary subuot anuman na pananagutan na kriminalidad o administratibo nasa kapangyarihan kan na opisina kan ombudsman. Ninulot ini ana mismo nag-iimbestigar asin na nagpapanaguta sa mga
empleyado asin man mga opisyal kan gobyerno magigirumduman sa video statement na ipinagpaluwas ni Ku kan Nobyembre 14 ipinagpahig kani na sinda ana nag-iribanan sa sarong sinasabing meeting kay banan ana pinsan kan presidente na si dating House Speaker Martin Romualdez asin si Cadiz mantang girigibo ang budget deliberation bandang Nobyembre kan nakalis na taon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal o minabot na sa 12 bilyones pesos ang kabilugan na asset na praise kana Anti-Money Laundering Council AMLC kabalinaan 4 billion pesos na air assets ni Saldico 3,566 na bank accounts, 198 na insurance policies, 247 na mga lulunadan, 178 mga real properties, asin 16 na e-wallets. Ini ang pinagpahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. basado sa presidente nagpuon naman ini kanda pag-abot kan ng mga aldaw na may kadakol na mga asset pa ana mapipraise o mapupugulan para maibalik ang kwarta kan mga namamanwaan. Tinawan doon ni President Bongbong Marcos na mangako niya iyo sa mga namamanwaan na ang mga pinag-aabon ng mga kwarta sa gobyerno maibabalik sa gobyerno. Ipinahayag pa man ni President Bongbong Marcos na masumiti naman ana ICI asin na DPWH kan mga ebidensya sa ombudsman para man sa rekomendasyon na magsampa nin kasong plunder, anti-graft, bribery asin conflict of interest laban sa 8 congressman na may sadiri nin construction companies. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinakusog kan kapulisan duman sa parte kan Bulacan ana pagkakaigwa kan mga nagigibong mga illegal na paputok mantang nagraranina ana sinasabing pagselebrar kan bago nga taon asin man kan Pasko, partikular na digdi ana mga paputok na sinasabing ini ana peligroso na magsabog sa mga sinasabing agaw pansin na mga pangaran aruman kana mga hinahagad sa mga pasabog na mga revelasyon na korupsyon asin man flood control project arog ninda Corley asin Sara Diskaya Saldico Sering Bada ang pangaran ni Senador Amy Marcos Manutok na papaluwas na nagagamit subuot nin illegal na mga droga ana sa iyang tugang na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin digdi makusog na bagyong tuminama sa parte mismo kana nasyon na si Tino asin man na Uwanda alagad sigun sa Bulacan Police Director Colonel Angel Garciliano anuman ana pinag-aapod na mga paputok iniyo ana magdadanay pa man giraray na illegal ang mga ni patadid pa man niya na pwedeng arestaron kasuhan ang mga manufacturer kan illegal na mga paputok asin man kukumpiskaron rarauton ang nasambit ng mga produkto. Sa iba pang detalles kan mga barata pakitang niyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal nakakuana ang Anti-Money Laundering Council AMLC ninduang bagong trace order sa asset kan mga opisyal kan na gobyerno na sangkot sa anomalya kan flood control project. Sa sarong statement ipinagpahig kan konsiyo na sakop na ngunyan na asin na yauna sa praise order o pagpugol ang 230 bank account sa 15 insurance policy, 2 helicopters asin na eroplano. Sa air asset palang subuot digdi nagkakantidad na ni naabuton sa 3.9 bilyones pesos sigun sa sinambit ng
ahensya nakapag-freeze na ini kaya naabuton sa 3,500 na bank accounts, 198 na insurance policy, 247 na motor vehicles, 178 na mga real properties o real properties, asin man 16 na mga e-wallet accounts. Konektado iyan gabo sa maanumaliyang flood control project. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang niyan sa lado nasyonal, 30 barko kan China ang liwata na nahiling nasiripan sa parte kan West Philippine Sea kan Philippine Navy. Iyan namataan sa apat na mga lokasyon sa West Philippine Sea basado sa Philippine Navy. Daiya nahandal sa 30 barko ang namataan o dai mababa subuot sa parte mismo kan 30 barko ang namataan kung saan iyan duman sa lugar kan Scarborough Shoal. May 12 na mga barko, 4 na warship, 8 Coast Guard ship, asin iyan sa Ayugon Shoal kung saan digdi nasa 7 barko, Escoda Shoal, may 6 na barko asin sa Pag-asa Island, 5 Coast Guard ship gabusian pagsasadiri kan China. Mayo man na napabarata na agresibong aksyon, sabi man ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Digdi pinaglalauman na mababa ang bilang kanasambit ng mga barko kapag nag-agi na ang Tropical Storm Berbina na pinaglalauman iyan ang hagupon ang West Philippine Sea sa aldaw kan ongunyan aldaw magigirumduman na pinakusog kan China ang pagpapatrolya kani sa parte kan Scarborough Shoal. Iyada matapos ideklara kan nature reserve mantang digdi higot na ipinagpuprotesta kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal, trilyones pesos na pundo kan Departamento kan Edukasyon para man sa 2026 target ang sinasabing naglala na krisis sa parte mismo kan edukasyon. Target ngunyan ang trilyones na pesos na pundo kan Department of Education DepEd para man sa masunod na taon na kung saan tangani man na digdi maaksyonan ang naglalang krisis sa lado kan edukasyon sa Pilipinas. Basado iyan kay Education Secretary Sani Angara, magpapakusog pa sa mga isusulong na mga reforma kan nasambit ng ahensya ang bersyon kan Senado na General Appropriation na bill na nagpapalangkaw sa alokasyon kan pundo kan sinambit ng departamento ni naabuton sa 12.65% gikan sa National Expenditure Program na 77.66 billion pesos na inoprobaran sa prosupwestong pundo kan Kamara. Pahayag kan sekretaryo, isusulong kan na 2026 budget kan sinambit ng ahensya ang paghaluya na roadmap para man sa pagpapakaray kan access accountability, kalidad kan na edukasyon asin preparasyon kan mga estudyante sa saindang mga masunod na mga futuro. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, DFA pinagkumpirmar ang pagkansela kan pasaporte ni Abogado Rocky. Kinumpirmar na kan Department of Foreign Affairs ang pagkansela kan pasaporte ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Rocky. Ipinagpahig kan Department of Foreign Affairs na wara na ni na bisa ang pasaporte ni Rocky kay banan an apat pang mga individual na sinda Caterina Cassandra Leong, Ronelina Viterna, Mercedes Makabasa asin Dinis Laksun kunanan matapos man na makaresibi nin kasuguan gikan sa Pasig Regional Trial Court Branch 157 basado sa Department of Foreign Affairs ana lakdang bunga naman ka New Passport Act Republic Act 11983
asin sa mga nagpapadagos na mga proseso. Si Roque may valid na Philippine passport na ipinagpaluwas na Hulyo 2024, may visa sagud ng Hulyo 2034. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, pinagtawanin advice kan Independent Commission for Infrastructure ICI si dating ako Bicol Party List Representative Saldico na magpuli ka na digdi sa Pilipinas, magluwas ka kana sa imo o antes na magluwas ka kan sa imong mga akusasyon o mga pasabog. Iyan na sigun kay ICI Chair Andres Reyes Jr. na dapat inuton mo na niko na magbalik digdi sa Pilipinas antes magparadada o magpara taram nin kun ano-ano na mga akusasyon. Magigirumduman magkaperang bisis na nagpaluwas kan video siku na nag-aakusa kay President Ferdinand Marcos Jr. na may isiningit subot ini na 100 bilyones pesos sa national budget. Sa ngunyan, dai pa maaraman ang kinakamugtakan ni kunin ulit sige ang tago sa kudngunyan, sige lang ang dada sa video matapos na masangkot ini sa anomaliyang flood control project. Ang mga detalyes kan mga barata sa luwas kan nasyon sa kinabaning karawat asin na barata lokal pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa detalyes na kita kan barata sa lado lokal, nagtiripon-tipon ang malayla ng mga ahensya kan gobyerno sa 9th Sibida Congress para man pakusugon ang advokasya para sa karapatan as in exclusivity kan mga person with disabilities PWDs sa interong Bicol Region. Pinanginutan yan kan Simon of Siren Community Rehabilitation and Development Foundation Incorporated ang aktibidad bilang parte kan 10th anniversary kan Bicol Community Based Inclusive Development Association Sibida katabang ang DSWD, DOL, DICT, MDRRMO asin PIDAW sa interong Bicol Region. Digdiya na mga anduang party kan Congress Press Conference na
pinagapunan na sa pagkaaga kung sa digdi sinabi kan partner agency ana sa indang mga programa para man sa mga PWDs pinagatratar ana concern asin mga kaputan kan mga PWDs communities sa hapon kasudma man ginibo ang culminating activities na nakapokus sa pagpaplano kan mga bagong intervention asin mga programa sa pagpapasug kan inclusivity sa riyon sigun kay Berna Montalyo chairperson kan Simon padagos ana sa indang opisina asin mga katabang na mga ahensya kan gobyerno sa pagsulong kan karapatan asin pangangaipo kan mga o PWDs na inulit mas nakakanood subuot ang mga PWDs na ipaglaban ang sindang mga sadiri asin na nagkakaigwa ngayon na mas dakul na pagkakataon na magpartisipara sa partikan komunidad sarong importanteng lakdang pasiring sa tunay na inclusivity. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal sa iba pa nga detalyes kanda barata bilang pag aksyon sa Asidbana selebrasyon kana 18th Day Campaign to End the Violence Against Women sa Uvao matrayumpo na naisagibukan Department of Tourism DOT Regional Office No. 5 ang mga pinagaapod na Arta Exhibit sa paagiman kana pinagaapod na Wana tampok anasambit ng exhibit kana 12 na mga painting gikan man sa siyam na mga sinasabing mga artista na nagpailingkan sa indang talento mensahe asin man kana sa indang kusog iyan sa parte kana enterong Bicol Region basado man ki DOT Bicol Regional Director Herbie B. Aguas asin Tourism Operational Officer 2 Paulo Isidro M. Samson isinagibo na sambit ng aktibidad tanganing Ilangkaw anda pagkasabuta pagkanood kan anti-BAW campaign asin na suportaran ang women's empowerment kasabay kan creative industry sa parte mismo kan Riyon Bicol padagos na siniguro kana sambit ng ahensya ang bilog na sa suporta sa advokasiyang ini asin nagpapailing kan matibay na liderato sa paggamit kan na turismo sining bilang importanteng plataforma sa pagkakaigwa kan paghubog kan na komunidad may pangaran asin na pantay na mga karapatan kan lalaki asin kan babae. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Agdakol kan mga paralimos na mga badyaw sa laog kad syudad Canaga padagos na nagdadakol. Buyet Paderes sa detalye. Mantang paparanina ang holiday season, naglalangkaw ang bilang kan mga badyaw na nagpaparapalimo sa Naga City, partikular sa mga pampublikong lunadan asin matataong lugar sa sentro. Sigon sa City Social Welfare and Development Office, kadaklan sa ila, naglulunad sa mga pampaserong jeep asin nagrarami sa mga pasero mantang may darang sobre para maghagad ng kwarta. Sigon kay Assistant Department Head Evangeline Manalo, mas kandit ang bilang kan mga naglilumos o kung weekdays alagan nagdalakol ang mga ini kung weekend siguro kan CSWDO na ang mga re-rescue badyaw ang tulos na ibinabalik sa ilang pinaghalian sa banwaan ng Pasakaw kung sa igwasindan komunidad. Padagos din ang koordinasyon sa opisina sa lokal na pamahalaan ng Pasakaw para sa tamang interbisyon at asin pag-monitor sa sitwasyon. Tilawan doon kan CSWDO na ang pagdarakan aki na manlilimos ang masasabing child exploitation asin ipinagbabawal sa irarom kan batas. Sigun kay Manalo, kay nakaipuan ang palagos na pagpaliwanag sa komunidad para maiwasan ang paggamit sa mga aki sa araw kaining libo. Para sa BBC News ko, Paderes. BDS Basta Bareta,
sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagkaperang mga reliyon asin sektora nagpayag na ninda kulang suporta kasumpay kan gigibo na 2 trillion peso march sa laog kan Siyudad Canaga. Nagpayag din na suporta nagkaperang mga religious asin iba pang mga sektora kasumpay man kan isinagibong isasagibong 2 trillion peso march na mangyayari sa laog kan Siyudad Canaga sa maabot na Nobyembre 29, 2025 o sa maabot na Sabado. Inot digdi na isagiboan sa indang kasudma nin pagkaaga ang press conference na pinagibo naman sa party kan na Arupi Hall sa Ateneo Dinaga University adno kasumpay kan 2 trillion peso march sa movement prayer protest rally apwara kan simbahan kan Katolika. Nagpailing manan pakikisumaro asin suporta sa nasambit ng aktibidad ang United Methodist Church na pinagre-representar ni Reverend Elizabeth mga grupong Kristiyano asin na interfaith. Nangapudan man si Gisa Miguel, representante ka na Student Alliance for Good Governance SAG sa kapariyo kaniya mga estudyante na ipaglaban an sa indang mga puturo na may malinig na gobyerno, pantay asin na serbisyo, pagtatapos ka na sambit ng korupsyon, dagdag pa kani ana pagpapangadji subuot iyo ana paghiro asin na bako ana pagpundo sa gudnang daimakamtan kan mga Pilipino ang tunay na katuninungan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal, anom na mga bihikulo nagkarambula sa Mount o dyan sa parte kan MT Villanueva Avenue. 11 anyos na menor de edad na estudyante na lugadan. Darrell Banya sa detalye. Base sa report Canaga City Police Office, napasala subuot ng doon kan Bitis ang 58 anyos na driver kan puting Mitsubishi Skada pickup na imbes preno accelerator ana doonan kan Bitis. Dahil digdi na adudos kay ni ang itom na Toyota Vios na pigamaneho kan 50 anyos na lalaki na nagudgud pa hasta sa tungod kan sarong punerarya. Nagsalpak ang pickup sa concrete barrier kan sarong harong asin nadamay man ang duwang nakaparadang motorsiklo na sa diri kan sarong pastor, pati ang duwang motorsiklo na pigmamaneho kan 51 asin 52 anyos na lalaki. Nalugadan man ang 14 anyos na daragitang pedestrian. Kulos na dinara sa Bicol Medical Center ang minor de edad asin ang 52 anyos na motorcycle driver mantang nagsapok maninlugad ang chopper kan Toyota Vios. Sa ngayon, padagos sa investigasyon kan mga otoridad, mantang nasa kustodiya pa kan Police Station 3 ang chopper kan ng adudos na pick-up. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, ang sektor kan mga parasira sa parte mismo kan Bicol Region matarayumplong nakapag-record ni naabuton sa 783,020 pesos na income ang karido Milabigan Farmers and Fishery Folk Association o ang pinag-aapod na Kamika o Kamipa gikan sa sinasabing 5.5 tonelada o katumpas kanda pinagsasabing 5,593 na kilo kan tilapia ngunya na 2025 na pinagkukonsidera pinakahalangkaw na produksyon na poon kan 2023 sa parte kan Bicol Region. Sigun kibipar sa ad Bicol, ang kabilugan kaniya ang nagigikan sa sararo na ani o minabuta sa 630 kilograms kanda bulan kan Hunyo 654 kilograms kan bulan kan Hulyo asinda 3,500 kilograms ngunya na bulan kan Nobyembre ana ipabakal kana sambit ng asosasyon sa kantidad na 140,000 an kada o 140 pesos an kada kilo. Kasumpay kan bagay na niya 15 mga aktibong mga miyembros kana sambit ng asosasyon ang nagsagibo kan tilapia harvesting kung saan ang mga tilapia may
sukol na uno sagod ng tulong pidaso kada kilo anay pinagbinta sa sarong buyer gikan man sa parte kan public market sa Bicol kung sain mas alangkaw ang demanda matapos man ana pagtama kan super typhoon na si Uwan sa trayumpong ini kan nasambit ng grupo kan mga parasira 147,000 pesos na ang sa indang savings asin igwana ni na madadagdag ini gikan sa inda taon-taon na bilang na papadanay kan sa indang pinansyal na disiplina. Ang pundong ini anda gagamito na kan grupo tangani man na masurportaran ang masulod na mga cycle kan produksyon kabali na ang gastuson sa feeds, fingerlings, maintenance kan sa indang mga fish pond. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal sa iba pang lado lokal sa iba pang pamayukan mga barata sa lado lokal and Women's and Children's Protection Desk and pinagbukasan kan PNP sa laog ni 24 oras para man sa 18 campaign on the violence against women ipinagpayag kan Philippine National Police o PNP sa intirong Bicol na igwa nin 24 oras na bukas ang sa indang Women's and Children Protection Desk sa mga gustong magrani asin magreklamo sa nasambit ng opisina haros sa aral daw digdi sinasabi na may mga nagrereklamo sa indang opisina pagsisiguro man kani ang mga kababayan na confidential ang sindang reklamo asin sulaminti and maaramad asin makakaaram sa nakani iyo ang WCPD ang dapat na tago kan mga impormasyon asin mga reklamo na ipinapaabot kan mga kababayan na urog na kung ang mga ini padagos na pinagmamaltrato kan sa indang mga kapartner o mga agum nagkaigwa subuot ang PNP nin mga lecture sa mga barangay tangani man maiwasan na mag-abot sa pag-iiriwal and iribanan kan mag-agum tanganing digdi maaraman kan mga kababaihan ang sindang mga diretso asin yan pwede man ipaabot ang sindang mga reklamo sa Women Desk kan PNP sa Bicol kabali ang Camarines Sur Naga asin man Iriga. Rata pakitang unyada sa lado lokal natapos na ang 22 na taon na nagtago-tago sa parte kan mga autoridad sa krimen sa iyang naginibo matapos na madakop na kan mga autoridad si alias Tamulmul sarong akusado sa kasong prostrated homicide. Nadakop siya kan mga autoridad kan nagtalikod na aldaw. Sinasabi na 22 na taon na nagtago-tago ang nasambit ng suspek na si Tamulmul matapos na magibukan ni ang krimen. Haloy na pinaghanap kan pulisya ang suspek gikan na sa pagpapaluwas kan na mandamiento de aresto laban sa saiya kan na Hunyo 18, 2003 sa laog kan haros sa 22 na taon nagdanay siyang nagtatago sa sarong barangay sa parte mismo kan syudad kan Tabaco mantang ini nagmamaniho kan trimobile sa pagkayod ang operasyon kan mga autoridad sa Bicol ginibo bandang alas 5:50 nin pagkahapon kasudma naging martrayumpo ninhuli kan padagos na investigasyon asin tabang kan mga namamanwaan na nagtaunin impormasyon sa kinakamugtakan kanasambit ng suspek basado ki Police Colonel Noel Donato. Digdi padagos nindang hahabulon ana mga may kaso
na haloy na nga panahon na ana nakaliis asin na padagos na nagatatago sa parte kan na mga autoridad sa inmana parte kan na Bicol Region. Ang suspek sa presente nakakustudiya ng unyan sa ipatura kan pulisya mantang naghalat kan sa iyang bista. Ang kaso may rekomendadong piyansa na nagkakantidad 24,000 pesos. Sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa lado kanda o barata kita ngunyanda sa parte mismo kanda barata sa international. Sa tuyang barata ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa barata sa luwas kan nasyon, duman sa parte mismo kanda Estados Unidos de America, ana Ukraine sinasabing igwanan in common understanding sa US kasumpay kana sinasabing peace plan. Iniyo ang pinapahayag ni Ukraine na igwana subuot nakamtan na common understanding sa parte mismo kan Estados Unidos de America kasumpay kan sila sabing peace deal na ubatong digdi tapuso na ang gera sa pagultanan kan nasyon kan na Russia asin man kan Ukraine. Ang nasambit ng proposal nakabase sa 28-point plan na ipinagpresenta kan US delegation sa Ukraine official kan nakalis na simana asin na pinagtrabaho ninda sa isinagibong pag-uurulay duman sa Geneva kan nakalis na aldaw sa sarumpos tinawando ni US President Donald Trump na ang original na plano ana naariglo kaibanan na ang kadagdagan na input kan duwang nasyon. Sigun pa man kay Trump pinagsugo na niya ana sa iyang special envoy na si Steve Witkoff para man makipagilingan kay Russian President Vladimir Putin sa Moscow. Sering man sinugo kani si US Secretary of the Army Dan Driscoll na makipag-ulay sa Ukrainians. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanda ni Karawat. Sa sports mga tugang sa NBA sa nagpapadago sa Nakarawat sa National Basketball Association inilista ni Anthony Black ang 27 na sa iyang career high 31 points sa first half asin na dinagdagan man ni Franz Wagner kana 21 points asin na digdi sa indang pinataov ana Orlando Magic ana pagkakaigwa kana kulang na taon kana Philadelphia 76 iyan nakaigwanin score na 144-104 sa NBA Cup game kana nagtalikod na aldaw o kasudma. 7 player pa kan Orlando ang nagsumiti kana sinasabing 10 points palangkaw kan runaway win may 15 markers asin anom na assist si Desmond Bain dosing points asin 8 rebounds kay Wendell Carter Jr. nagtauman in 11 assist may 4 puntos 2 block si Magic guard Jalen Sugg asin bago na i-jig sa 27 seconds na lang sa first half ninhuli kan 2 technical fouls. Degdia pig pasana kana 20 puntos ni Tyrese Maxey ang Philadelphia. May 15 points si Jared McCain asin igwaman ni pinag-ambag na tracing markers si Justin Edwards. Dosing boards si Andrew Drummond. Hinahanap kan Sixers and laog kan bakanting pwesto ninda injured regulars Joel Embiid na kung sain igwa nin bari sa iyang angle. Sering man digdi nag-debut o nag-debut sa season kana Nobyembre 17 si George
paingalo sa masulod na kawat nagkaigwaman na ning next to asin ibinugtaka sa party ka na injury release nagferma nin 4-year $212 million deal si Fiji Philly antes kan 2024-25 season tabla sa 36 o 35 pagkatapos kan first quarter antes na pinagkontrol kan Magic ang kawat sa score na 26 ang Sixers sa peryodong digdi nagkaigwa nin 86 sagkod ng 60 lead kan breakaway kan nasambit ng team na nagresulta tanganing digdi sa inda mismong ma-record ang kapangganahan na 144-104 sa saindang kawat. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department na kaibanan to dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:09. Mga ito kamaray na aga sa Indogabos, ako po si Junel Cuba sa headlines kan mga barata. Kamaradisor PNP Provincial Director Colonel Ulalya nagpasairarom sa mandatory drug testing. Pamayo pa ka na mga barata sa lado lokal. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal kung donation caravan ka na niya si isa IMO District 3 Teres asin na si isa IMO District 5 race nagpapadagos. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Anong na mga lulunadan nagkarambula sa partibismo kan Siyudad Canaga. Nagkapera nga mga reliyon asin ibang sektor masuporta da sa partibismo kan pangapudan sa 2 trilyon na peso flood control corruption. Si persona gadaan sa nangyaring pagkakaigwa kan sinasabing banggaan na dumaan sa partibismo kan probinsya kan Albay Kasudma. Anti-ipal ordinance sa laog kan na Siyudad Canaga pinagpirma na ni Mayor Lene Robredo. Iyan na nagkapirasa na sa mga headlines kan mga barata na mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng niyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga dugang liwat, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagpirma na asin aprobado na ni Mayor Leni Robredo ang anti-ipal ordinance sa laog kan siyudad Canaga kung saan nagpapangalad sa pagiging ipal o credit grabber kada sisay man na politiko sa anuman ang mga proyekto kan gobyerno digdi sa laog kan siyudad Canaga. Magigirumduman kan 2010 na pagpapaluwas ka na sambit ng Memorandum Circular kan DILG sa paagiban ni dating DILG Secretary JCM Robredo na nagpapangalad sa sisay man ang mga politiko na magbugtakan sa mga pangaran lalawgon na logo asin iba pang mga proyekto kan gobyerno na igwa kan kapariyo nga mga sinasabing pagbawal sa mga tarpaulin, signboard asin manda billboard, obligasyon asin trabaho ka na mga napili na mga politiko na maggibo kan mga proyekto ni nuli ini, serbisyo publiko asin na bakong sarong oportunidad para maging ipal o magpapil sa parte kan komunidad. Nakapalaman sa nasambit ng ordinansa sa 2025-096 na an ordinance prohibiting act of government official and affixing or installing their names, logos, image, and or branding of publicly funded project, program, signages, and government issues, documents, and Naga City. Nasa Sinda City Councilor Alan Reyes Macaraig, asin City Youth Councilor Yuan Angelo Pacao, sinasabing iyo ang pinakamayor na kagpadrino kanasambit ng ordinansa si Consial Gel Rosales, iyo man ang co-author kan ordinansa. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Simana sa Barangay North Sipokot dakop sa gidibong drug bypass operation. Buyot pader sa detalye. Jacob ang sarong alias Lante, konsideradong baguan sa kinabaning kalakaran kan pagbindakan sa buo, asin nagpasairar mo sa rehabilitation. Ang suspect sarong 32 anyos na lalaki, may kalibin, mayong trabaho dating seaman, residente sa Barangay North Sipokot o North Sitro Sipokot, Camarinesor, sa ikinasang operasyon kontra illegal na droga na pinanginutan ni Police Major Antonio Fer Jr. Nakabakal sa suspect ang sarong intel operative kan sarong pilasong Hitchel Transparent kasi na may loob kan pinagtutubo lang Cebu na may timbang na 0.1 grams at nagkakantilad 500 pesos sa ginibong body search na ako para igdi o nabawi igdi ang 500 pesos na ginamit bilang bypass money asin apat na pilasong Hitchel Transparent kasi na may laugan pinagtutubudan Cebu na tinatayang may timbang na 0.3 grams kasi nagkakantilad 2,400 na atubang yan sa kasong pagbaylar sa RA 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang suspect nasa kustodiya ng Sipokot MPS ang suspetsado. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagsairarong si Camarines Police Provincial Office, CSPPO Provincial Director, Police Colonel Berhelio Ulalia Jr. sa mandatory drug test bilang parte kan pinagapod na internal cleansing program kan Philippine National Police. Isinagibo ang mandatory drug test kan Camarines Provincial Forensic Unit dyan sa parte mismo kan campus sa Concepcion Pequeña, Naga City of Concepcion Grande, Naga City. Ang lakdang na ini parte kan padagos na paglapigot kan liderato kan Philippine National Police para masiguro nagabus na mga personay kani nagdadanay na drug-free, nagdadanay ang highest standard as in integrity sa pagpapakusog kan tiwala kan publiko sa iyang pagpapasairarom sa mandatory drug test. Liwat na pinagtibay ni Police Colonel Ulalia ang sa iyang commitment pag-abot man sa transparency, accountability asin nagserbing panalmingan para man sa gabus na mga personay kan Camarines PNP. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DTI Camarines Sur mabalyo na kan sa indang bagong opisina sa Pizza 1 kan bulan kan Disyembre. Darrell Banya sa detalye. Ang sa Disyembre 1, mabalyo na sa indang bagong opisina sa sarong dakulang edipisyo dyan sa kanto kan Pidia sa San Elias Angeles Street ang DTI. Sigon ki DTI Camarines Sur Provincial Director J. Ablan, sobra sa 10 taon man silang nagtinir sa na opisina sa partikan Panganiban Drive. Asin mo niyan, mabalyo na ang ahensya sa mas komportable asin man accessible na bagong opisina na manunuparan sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Sa ngunyan padagos ang ginigibo kan DTI sa paglipat kan mga gamit pasiring sa bagong opisina kay ni tangarig masiguro na sa Lunes fully operational na ini asin preparado na sa indang makapagserbi sa indang mga kliyente. Meron estado tangarig masiguro na mayong maabalang transaksyon dyan sa opisina provincial kan DTI, particular ang business name registration, mantang padagos ang paglipat ng gamit. Sinabi ni Ablan na igwas indang mga personahe na nakasentro sana sa pag-asikaso sa mga kliyente na mapasiring pa sa indang opisina ngunya na simana. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banya, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ta iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, onsing pasayro kan UB Express gadaan sa nangyaring makateritristing aksidente kasudmang pagkahapon duman sa parte kan Kamalig sa probinsya kan Albay. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, aksidenteng nabanggaan kan sarong truck na may kargang pamperya ana sarong pampasayrong banda. Dailan na tanganing ini mahulog sa gilid kan kalsada o kanda tinampu. Uli man kan tinding banggaan na naging dipisil ang pag-rescue sa mga naging biktima. Ninulitan na ipit ang mga pasayro sa nasambit ng banggaan na pariyo ang truck asin ang banda nahulog sa nasambit ng bangin asin pagkaulog na antugan pa kan truck ang nasambit ng band na intirong nayumi asin yaon nayupi asin yaon mismo sa laog ang mga pasayro na nagresulta tanganing ini anday tulos makuakua ka na mga rescuer na nagresulta kan pagkakagadaan ka na unsing mga pasayro asin luna dinig gabus kanda pampasayrong banda ang nasambit na pampasayrong banda gikan sa parte mismo kanda banwaan kan Nabua Camarines Sur pasiring kutada duman sa syudad kan Legazpi kan ini budalan kan nawaraan na kontrol na truck. Nagpapadagos pangunya na ang ginigibong investigasyon kan mga autoridad sa nangyaring insidente alas 5 nin pagkahapon kasudma dumada sa parte mismo kan Kamalig sa probinsya kan Albay kung sain na unsing pasayro kan UB Express ang nagkagaradan. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal sa kasumpay na barata ana nabuwa
Camarines Mayor nagpaabot naman in pakikidumamay sa 11 individual na nagadan sa nangyaring road crash duman sa parte mismo kan Kamalig sa probinsya kan Albay. Mamundong pinagbarita ni Nabuwa Camarines Mayor Persim Bulan sa paagi kan sa iyang official social media page na 11 gikan sa tracing pasahero kan UB Express na may ruta nga Nabuwa Legazpi na ideklarang pinagbawian nin buhay kasudbang alas 5 nin pagkahapon matapos sa nangyaring road crash sa parte kan Kamalig sa probinsya kan Albay. Nagpaabot naman kan sa iyang pangadjion asin pakikidumamay ang alkalde sa pamilya kan mga binawian nin buhay sa nangyaring banggaan. Dagdag pa kan alkalde padagos na binibisto ang nagkapirang mga biktima ninuli ta nagkapira sa mga ini na nako ang mayo nin mga ID ang Nabuwa PNP sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas na maigpita ang ginagibong koordinasyon duman sa parte kan Kamalig PNP tanganing maisagibo ang kinakaipuan ng mga lakdang kabali na digdi ang marhay na pakiki o maray na mga pangangaipo sa mga biktima asin na tulos-tulos na pagpaabot nin tabang sa mga apektadong mga pamilya. Siniguro ka na alkalde na preparado na LGU sa banwaan ka na Nabuwa Camarines sa pagdul nin anuman na asistensya na kinakaipuan kan pamilya kan mga biktima. Nagpasalamat man si Mayor Simbulan sa gobyerno probinsyal kan na Albay, local government unit kan na Kamalig sa liderato ni Mayor Kaloy Baldo, mga persona kan na BEP asin man kan na PNP, sering man kan Kamalig MDRRMO sa marikas na pagresponde rescue effort asin ang ginibong retrieval sa mga lunad kan nasambit ng ban. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, magpapasulod kan extended mall hours and nagkapirang mall sa laog kan na syudad kan na Naga puon ngunyan o puon sa aga Nobyembre 28 bilang preparasyon sa pagdagdag kan na mga parabakal ngunyan na holiday season. Poon regular na alas 10 nin pagkaaga sagud ng alas 9 nin pagkabanggi papaiwason ang sindang operasyon sa mga mall sagud ng alas 10 nin pagkabanggi. Siniguro Naga City Police Office NCPO ang sindang preparasyon sa pagdagsa kan mga taong mapasiring sa mga establishmento. Basado sa pulisya, may 24 oras na presensya asin visibility ang mga tauhan sa mga strategic areas partikular na sa laog kan palibot kan nasambit ng mga mall. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nanindugan ang Philippine National Railways na magpapadagos sa indang maray ligtas na serbisyo publiko sa tao ka na mga angat na kinakatubang ka na sambit ng ahinsya kasambay ka na selebrasyon kan ika-33 na anibersaryo ka na PNR. Kabali sa mga problema na digdi tinatawanin atensyon ka na PNR ang liwat na pag-sususpende ka na biyahe ka Naga Legazpi line matapos na maraot ang parte kan railways. Huli man kan super typhoon na si Uwanda basado man sa operation manager Jocelyn Heronimo na nagdadanay na digdi makusuga ang operasyon kan ahinsya sa tao kan pa or otrong distroso bunga naman kan bagyo partikular na digdi sa parte kan Bicol region. Nagpaabot nin pasasalamat si Heronimo sa publiko sa padagos na pagsusuporta kan serbisyo kan PNR. Siniguro kani na magdadanay na bukas ang operasyon kan ahinsya asin magpapadagos-dagos ang sa indang paglapigot para man sa kaligtasan kan mga pasayro asin komunidad na minagamit kan train bilang parte kan anibersaryo. Inilansar kan PNR Bicol ang manlaylan mga programa para man sa mga pasayro kabali na ang PNR Bazaar suporta sa 18-day campaign to end violence against women asin iba pa mga aktibidad. Magpapadagos ini sa gudnang pitsa 12 kan bulan kan Disyembre
pinagsiguro kana PNR na anabiyay kana tren na pasiring dumanda sa parte mismo kana sipukot hali sa siyudad Canaga vice versa magpapadagos-dagos ni nuli tadigdi na hiling sa pag-inspeksyon ninda na marayman ana mga release kan tren sa Naga pasiring dumanda sa parte mismo kan Banwaan kan Lupi Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado nasyonal o sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang provincial government kan probinsya kan Camarines Sur mapatindog ng 10 hektaryang relocation site para man sa biktima kan Super Typhoon O1 duman sa Banwaan kan Garchitorin Camarines Sur. Aros kaya mapara sa mapa anda ginatos na mga karungan sa Siwol area kan Garchitorin matapos na ni agupiton kan Super Typhoon O1 ninhuli man kan makusog na storm surge o anda alon sa dagat nagu asin na uinasak naaboton sa 300 na mga karungan sa barangay kan poblasyon na 1-4 pambuhan na huli man kan na dakul na mga pamilya anawaranin istaran asin liwat na mapuon sa Mayo. Pinagapahayag kan mga residentes kabali si Dante Rivero na daininda pinaglalauman ang hiwas kan na distroso sarong segundo sana degdiya bigla na lang na nagkawararaan sa indang mga karungan bilang parte kanda kasimbagan sa nasambit ng trahedya tanganing maiwasan ang otro araw kaninga mga perwisyo asin man kalamidad pinag-anunsyo kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elry Villafuerte ang pagpapatindog kana 10 hektaryang permanent relocation site para man sa mga nag-i-star sa high-risk coastal area. Sigun kay Gobernadora Elry Villafuerte kan Camarines Sur, hubeto ka na sambit ng proyekto na mailipat ang mga pamilyang naka-star sa may pangpangkan dagat pasiring mana sa ligdas asin makusog marayray na komunidad urog na sa tubangan kan padagos na nagtitinding baha asin man makusog na bagyo asin storm surge non nihuli man ka na climate change. Siniguro man ni Gobernadora Elry Villafuerte na prioridad ngunyan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na mapakaray ligtas asin planadong rehabilitasyon kan mga sinasabing tinamaan kan kalamidad asin padagos man ang pakikipag-ulay sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno tanganing tulos na mangyari asin mapunan ang nasabit ng relocation project nagigibon kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur duman sa Banwaan kan Garchitorin sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte. Sa satuyang barata pa sa lado lokal, educational assistance na 3,000 na ang kada saro sa aabuton na sa 703 na mga estudyante itinao duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur kan gobyerno lokal kan na Banwaan kan Ragay an educational assistance program liwat na naitao sa parte kan na pag-asa sa 703 na mga estudyante na nakaresibin ng 3,000 pesos na financial support. Iyan sa paagiman ni Mayor BGH Oribata asin katabang mandidisi Congressman Huri Horibata. Objeto ni Mayor Oribata asin man kan sa iyang aki na si Congressman Horibata na matabangan ana mga estudyante na makatawad sa parte kana sa indang mga gagastuson sa lado kan edukasyon asin masiguro na mayo nin mawawalat sa pag-abot kan sa indang mga pangiturugan na makatapos sa parte mismo kan sa indang pagklase tanganing mayawas sa kapagtiusan dagos-dagos ang paghiro ni Mayor BGH Oribata sa pagsunod sa mga programang makabuluhan para man sa better, greater, and happier Ragay Camarines Sur. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer
Ariel Camarote. Ako po ang sa indong parabarata si Junel Cuba. Mabalos po kan sa ido pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.